Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Ayan, welcome back mga kapartner dito sa programang Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. And of course, makakasama niyo pa rin ang iyong kapartner Aileen Navarro at wala po ang aking kapartner sa kapartner Tony Cuevas dahil medyo na-extend po yung kanyang bakasyon. Kaya kapartner Tony, alam ko nakikinig ka dyan. Kaya isa kang tagapakinig namin ngayon. Okay, tuloy po natin ang ating talakayan dito sa ating programang Patok sa DZAR. Abay, napaka-exciting po ng ating magiging diskusyon ngayon dahil kasama ko ngayon sa studio. Live po, nakasama ko ngayon. Of course, ang magbibigay ng kanyang mga testimonya kung paano siya nagsimula sa ganitong negosyo. From BS Nursing student, paano ba na nagkaroon siya ng sariling restaurant? Ika nga sa titulo ng ating programa ngayon, mga kapartner, from online seller to restaurant owner. Ayan, welcome po natin ang owner. May-ari po siya ng K-Max Burgers and Wings. Walang iba kundi si Sir Kirby Macaraig. Ayan, Sir Kirby. Ayan, greet ka doon, Sir Kirby. Makikita mo yung sarili mo. Ayan na. Ang gwapo ko po pala sa TV. Joke lang. Live po tayo ngayon, Sir Kirby. Magandang hapon po. Ako po si Kirby Macaraig, owner ng K-Max Burgers and Wings. Yun nga po, kasasabi ni Ms. Aileen, ako po ay graduate ng BS Nursing. Actually, licensed nurse po ako, pero hindi ko siya nagamit. Dahil pagkatapos ng board exam, nag-apply na po ako sa BPO or sa call center. So, naging empleyado po ako for 10 years. Ayan. And yun nga, isa yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko na naapektuhan nung pandemya. Mm-hmm. Kaya kinailangan nilang magsara at yun nga po, nawalan po ako ng trabaho. So, at that point, yun po yung parang kumbaga naging deciding factor kung ako po ba ay mag-a-apply uli ng trabaho o mag-negosyo. So, yung puso ko po talaga ay nasa negosyo. So, ayun, nag-start ako ng online business. So, yun nga po, K-Max Burgers and Wings. Ayan. Maputol ko lang, Sir Kirby, kasi yung boses mo pang pang DJ. So, pang radyo ka talaga, Sir Kirby. So, sabi mo nga, nagko-call center ka. Di po ba, kapag call center ay talagang ang asset niya na yung boses, yung pagsasalita. Di po ba? So, meron ka bang page? Isa ka bang influencer? Sige po, i-open up ko na. I-open ko na, kahit intro pa lang kasi na-curious ako sa boses ni Sir Kirby. Ayan, salamat po. Na-appreciate ko po yung feedback ninyo. Dati po akong gumagawa ng content. So, meron po akong YouTube channel. It's K-Max Food and Travel. So, gumagawa naman po kami ng food and travel video. Medyo nahinto lang po siya dahil nag-focus ako more dun sa business side. Yan. So, ayan. So, usapang shift career para ito mga kapartner. Actually, medyo makaka-relate ako nito dahil ako nga, Sir Kirby, pinapakilala ko na nagtapos din ako ng education, licensed teacher, pero hindi ko rin yan, kumbaga, ginamit dahil iba yung naging sentro ng interest natin. So, I think na yun din yung yung mindset mo na kumbaga, meron kang pinofocus na iba kung saan yung line of interest mo. So, bago po natin na ipagpatuloy, syempre, balikan muna natin, syempre, yung pag-uumpisa, sino ba si Kirby, yung pamilya niya, meron na ba silang talaga, kumbaga, inclined naman into business, yung family niya, kaya nakuha niya yung gusto na pagninegosyo. So, kilalanin pa natin muli si Sir Kirby. Ayan po, kami po ay 5 magkakapatid. Yung negosyo po kasi siguro sasabihin kong nananalaytay na sa dugo namin dahil kami pong magkakapatid namulat na ang tatay namin. Binata pa lang ang tatay namin, talagang may negosyo na siya. Meron po siyang maliit na tahian. So, nung nagkakilala sila ng nanay ko, sumugal din ng tatay ko na lumuwas ng Maynila para mamasukan muna. And then kalaunan po, nakapagtayo siya ng sariling negosyo. Hindi po kami nag-start ng talagang sasabihin nating mayaman o may kaya. Talagang ako po laki din po sa hirap.
nag-iigib din po ako ng tubig, yung mga ganyan. So, naranasan ko din po na maglako kasi ang nanay ko po noon mahilig gumawa ng mga kakanin. So, bata pa lang ako talagang, kumbaga, yung utak ko paano ako kikita. So, ganun. Kalaunan, nagkaroon ng negosyo ang magulang, nakaranas ng konting ginhawa. Ayan, so siguro doon ko po nakuha yung mindset of being a businessman sa tatay ko, at siya talaga yung tinitingala kong tao, silang dalawa ng nanay ko, dahil nakita ko kung paano sila nagsikap, at nakita ko from talagang sa mababang estado medyo nakaangat-angat at nakaluwag-luwag kami sa buhay. Ayan. So at least pala na nagsimula ka rin pala sa humble beginnings, Sir Kirby. Halos lang lahat ng mga naging successful businessman, mga kapartner, alam nyo ba na nagsimula talaga sa humble beginning, dahil ang mga naitaas na o naiangat na estado sa buhay nila ay marunong itong bumalik, di ba? Marunong tumingin pabalik, mga kapartner. Ibig sabihin, binabalikan yung mga taong tumulong sa kanila, taong naging parte ng kanilang success. O yon. So, abangan natin ang dugtong pa ng istorya ng buhay ng ating live guest ngayon, mga kapartner. Alam po natin, anong panahon ng pandemya, marami pong naapektuhan. At isa na nga po, si Kirby, nasabi na po niya na siya po ay nawala ng trabaho. At doon po natin ang next na tanong, ano po yung nagtulak sa'yo? Yung sa pandemya na yon, yung sitwasyon na yon, para mag-isip ng negosyo, at ito na nga yung negosyo mo ngayon. Yun nga po. Gaya ng sabi ko kanina, talagang bata pa lang ako, pangarap ko na magkaroon ng negosyo pangarap ko na magkaroon ng sarili kong restaurant. Kasi bata pa lang ako, talaga mahilig na ako magluto. Yan, siguro nakuha ko yan sa nanay ko na masarap magluto. Ayan, so nung pandemic po na nawalan ako ng trabaho, talagang pinag-isipan ko kung mag-a-apply ba ako ng panibagong trabaho o magtatayo ako ng negosyo. Kasi sa akin po, parang parehong sugal yun Since pandemic nun, at mag-a-apply ako ng panibagong trabaho, hindi natin alam kung makakakuha ako agad. Yes. Ngayon, kung magtatayo ako ng negosyo, meron namang konting naipon, start ko na or isugal ko na, kasi parehong sugal din po yun. So, fortunately, ayun, tinangkilik naman tayo ng mga tao. Ayan, nag-umpisa po tayo sa maliit, online selling, and kalaunan, nakilala ng paunti-unti, at ayun, nilakasan din ang loob na kumuha ng pwesto. Ayun, nakapag-umpisa ng maliit na kainan. By the way, Kirby, saan mo itong sinimulan o inumpisahan itong negosyo mong K-Max Burgers and Wings? Yun, sa totoo lang po, inumpisahan ko to sa kusina ng nanay ko. Ayan. So, kumukuha lang po ako dati ng order sa mga kakilala, mga kapitbahay, mga previous katrabaho. Yan. So, magbe-message ako sa Batangas ba to? Hindi po. Dito na po yan dito sa Taguig po. Sa Manila sa Taguig. Ayan. So, yan. Kumukuha ako ng order sa kanila. Pre-order pa lang po nun kasi, syempre, mahirap ng magluluto ka tapos walang bibili. So, pre-order muna once may mag-confirm na, sige, order ako ng ganito. Saka ko lang siya ipe-prepare and then ipapadeliver ko na po sa kanila. Meron din pong time na ako na rin yung nagde-deliver pagka yung malapit lang yung umu-order. Ayun. Ayan. So, magkano mo naman inumpisahan itong negosyo mo ito? Sa magkanong puhunan? Kasi maraming mga nagtatanong, syempre, bago ka kasi mag-umpisa magnegosyo, iisipin mo yung kapital. Magkano ang magagasto, magkano ang kikitain. So sa'yo, magkano lang yung puhunan mo sa pag-uumpisa nitong negosyo mo? Ayun, nung nag-umpisa po ako, maniwalat kayo sa hindi, 5,000 po. Kasi wala pa po akong mga gamit nun. So yung ginagamit ko na pagluluto ng burger sa ng wings, yung mga gamit din ng nanay ko. Yung kawali ng nanay ko, kalan ng nanay ko, kaldero ng nanay ko, yun po yung fryer ko. So more on products po yung binili ko dun sa 5,000. So yun lang po yung pinaikot ko ng pinaikot hanggang sa yun medyo lumago-lago ng konti yung negosyo. Ayan. So talagang lang no, ang sekreto lang talaga na nakikita ko sa iyo is talagang nagpursige ka. Kumbaga hindi mo inisip na 5,000 muna yung i-shell out mong kapital. Then anong nangyari? So sa 5,000, magkano yung naibalik nito sa iyo?
Bumalik naman po siya agad. Siguro after 2 weeks, bumalik na yung 5,000 hanggang sa pinaikot ko lang siya ng pinaikot. Tapos, yun, meron po tayong nakuhang konting budget or pera dun sa previous na pinagtrabahuhan ko, which is kasama din po yan sa isinugal ko dun sa negosyo, kaya siya lumaki. Pero yun po, sa akin po kasi basta mag-umpisa ka kahit maliit basta meron kang dedication, meron kang passion at meron kang tiwala sa taas, lalago at lalago yan. Babalik yan tenfolds. So, mainly yung mga products mo, Curvy, is burger and chicken wings. Ganon. So, yun lang talaga sa ngayon yung ino-offer mo. Meron pa po kaming nag-start po ako burgers and chicken wings. Ang sarap naman yan sa picture. Yan. Tapos ngayon po nagsaserve na rin kami ng mga rice meals, pasta, meron na rin pong coffee, milk tea, ayan. And soon magkakaroon tayo ng sizzling. So, ayun po. Yung wings mo ba is may mga iba't ibang flavor, like may garlic, may spicy, ganun din? Yes po. Meron tayong 7 flavors na available ngayon. Meron pong spicy, merong sweet, so merong original. So depende po yan sa gusto ng customer. So kung gusto nila na medyo maanghang, meron tayong options para sa kanila. Wow. So magkano naman ang per serving ng mga ganyang order? Yung mga ganyan, pang-isahan, isang burger with wings, yung parang ganyan. Yan po. Ang burger po namin ay nag-range from 89 pesos, pinakamura, up to 179. So, burger lang po yun. And then yung wings natin, 6 pieces, 169 lang po. Tapos 1 flavor siya. Tapos we can serve up to 24 pieces. 4 flavors na po siya. Wow, budget meal talaga. At saka kayang-kaya ng mga estudyante to. So, maganda magpwesto nito doon sa malapit sa mga eskwelahan. Di ba? So, alam po natin, Curvy, na maraming mga challenges ang na-experience ng isang negosyante. Sa pag-uumpisa mo ba na magnegosyo, ano yung mga challenges na nai-encounter mo at paano mo ito nalagpasan? Nung una po kasi talaga ang challenge is maghanap ng supplier. Kasi since pandemic noon, medyo mahirap maghanap ng supplier and hindi rin po tayo makalabas masyado. So, isa po yun sa mga challenges. Another challenge po siguro is yung mindset mo na, kasi may worry yan Pag nagtayo ka ng business, it's a gamble po. Sugal yan. So, hindi mo alam kung magkiklik or hindi. Pero, yun nga, basta meron kang tiwala, meron kang dedication, meron kang passion, yung worry na yun mawawala kasi mapapalitan yun ng fulfillment pagka alam mo yung tinatangkilik ng mga tao yung produkto mo. Ayan. So, mga kapartner, K-Max Burger and Wings. Ayan. So, nag-umpisa ito online lang, di ba? Dito sa Taguig. Nadala mo na ba ito dun sa bayan mo sa Batangas, mga Batanggenyo alae? Meron ka na bang branch doon at napakilala mo na ba ito sa mga kababayan mo? Ayan, alam na po ng mga kamag-anak ko. Yun nga lang. Wala pa po tayong branch sa Batangas. Hopefully, magkaroon tayo ng branch sa Batangas. May mga nagre-request na nakakilala doon, magtayo ng branch doon. Pero ayan, since medyo malayo-layo siya, medyo mahirap po ang logistics. Pero naniniwala ako na dadami ang branch ni K-Max Burgers and Wings. Kasi isa yan sa mga sikreto din siguro ng negosyante, yung mindset, kumbaga. Pag inisip mo at kinlay mo na magkakaroon ka ng branch dito at dadami ang negosyo mo, mangyayari yan. Tiwala lang. Ayan. So mga kapartner, ang dami nyo na pong narinig sa ating live studio guest ngayon na si Sir Curvy Macaraig. Ayan, so mamaya, abangan nyo po mga kapartner dahil malalaman natin kung ano ang gabay sa tagumpay na sinusundan ni Sir Curvy upang marating niya ang estado ng kanyang negosyo ngayon. Okay? So sa pagbabalik po ito ng programang Patok dito sa DZR Sunshine Radio.